Correct. piniligaya na Derek Loren, Jogi at Bella Padilla. Sinadyang puntahan na Derek Loren at Bella si Kim sa Cebu to comfort her. At nakita nga natin, di ba, sa social media mismo, kung gaano na shock na si Kim at napaiyak siya ng bongga-bongga at napakagulugol. Yeah. Nakakatuwa naman. Hindi, si Derek Loren Jogi naman kasi nung pumunta na ng Maynila si Kim Chu, siya na talaga ang nakilalang parang second father. So talagang ginaid naman niya si Kim Chu mula sa simula hanggang ngayon. So hindi talaga niya binibitawan. Talagang ganun, parang father figure talaga si Derek Loren. Nakita mo naman kung titignan mo lahat ng mga milestone or even yung mga developments sa career ni Kim Chu, yung mga low and highs, laging nandun si Derek Loren. Yun ang naman ang maganda to. At grabe yung pagmamahal, no? Grabe kalapot yung friendship ni Bella Padilla kay Kim. Na kahit hindi sabihin ni Kim na puntahan siya at ako may pinagdadaanan, bigla na lang siyang sumulpot. At kung nabasa po ninyo ang IG post ni Bella, at makikita nyo doon na parang kumalma na rin naman siya. Parang nakontento na siya na kaya talaga ni Kim na balikatin pa naman ang pinagdadaanan niya. At sabi niya ganon, silang mga Torian talaga, hindi talaga sila yung ma-show up sa kanilang mga feelings kasi mas gusto nilang sinusolve. Gusto nilang sinusolve ang mga problema on their own. Pero at si Kim daw ay katulad nyo nangyari kay Bella, nung namatay daw yung tatay niya sa Zurich, hindi naman niya sinabi na pumunta si Kim, gano'n dahil naiintindihan niya. So, nung nagkita silang dalawa, ay wala silang pinag-usapan na kahit na anong problema or pinagdadaanan ni Bella at the time. At gano'n din naman si Kim, nung nagkita sila, tawanan lang sila ng tawanan at nakapanood naman natin doon sa social media na parang walang pinagdadaanan niya itong si Kim, parang wala siyang problemang mabigat na sa kanyang buhay ngayon. Pero that's the kind of friendship na kahit hindi kayo everyday magsama, hindi kayo lagi magkausap. Once na naramdaman ng the other party na medyo parang may kakaiba dun sa kaibigan, gagawa talaga ng paraan. Yung effort, malaking effort yun for Bella kasi from her to fly sa Cebu, diba? Tapos parang tinuhog na yata. Hindi, parang maramdaman siguro tinuhog na rin, may bakasyon na rin. May bakasyon na rin. Pero yung parang maramdaman nga niya, siguro parang kailangan ni Kim ng kaibigan. Pero meron din mga kaibigan meron din mga magkakaibigan na kinakailangan sabihan mo yung kaibigan mo, pwede ba magkita tayo? Pwede ba palambing, payaka, para at least malaman itong isa mong kaibigan kung gaano kabigat yung pinagdadaanan mo at kailangan mo ng karamay. May mga ganon. At may mga iba naman na hindi na kinakailangan pang ibahagi o i-share kung ano man ang kanilang problema, kanilang emotional distress, kaya naman nilang itong i-resolbahan. Katulad nga ni Kim, di ba? Napakatapang, napakatatag. Sinasabi nga napaka-strong, napaka-smart ni Kim na hindi niya gustong idamay or bigyan pa ng ibang o i-share yung kanyang problema sa ibang mga kaibigan kasi alam niya naman na kahit na meron din ang pinagdadaanan nitong iba to, baka meron ding problema sa buhay. Pero ikaw, more on Kim ka ba? Yung ganyan. Ako kasi parang Kim eh. Ako din. Yung kaya ko parang hindi ko na kailangan i-share. Tapos, but I'll be very grateful and happy kung naramdaman nila na may problema ako. Tapos dumating sila. Pero hindi ako yung parang magtatatawag na, uy, ganito. Kasi ayoko mag-share ng kumbaga, ayoko maging malungkot ang buhay ng mga tao sa paligid ko. Ako naman, ayoko din naman mag-share ng mga ganyan kasi baka ma-misinterpret and then baka meron akong mga ibang kaibigan na Marisol ata sa chichika. Na ichichika din sa iba. Tapos pagdating tulad ng kinuwento mo dati. Pagdating sa iba, 'di ba? Iba na yung konteksto, iba na yung kwento, na iba na yung naging problema ko. Parang lumawak na ang dami na tao. Whereas kaya minsan kung may sasabi man ako ng problema ko or kung meron man ako pagsasabi ng problema ko, sa isang tao lang, hindi sa kung kani-kanino, hindi sa grupo. Okay, shoutout muna kay Tapet Rocket Prince Caleb. Hi mga Kimpahay, Sir Ray, Sir Donald. Pa-shoutout po kay Annalyn Anape Muelo. Pero paano kung yung kaibigan mo tumawag sa nararamdaman na may problema ka? Hello Ray, may problema ka ba? Tapet Rocket Prince Caleb. Ayun na nga. Ito tumawag, hello Ray, may parang nararamdaman kung may problema ka. Wala kang pakialam. Ayan, sayang. Magkano ba kailangan mo para mawala yung problem? May pera ako. Wow, ikaw pa.
Charot. Ang bilis ng pagbabago ng Hindi. image mo, no? Kasi minsan pag may mga tumatawag na ganun sa'yo, parang nagmamarites lang, nagmamarisol yung mga oo tip. nga. Ganun, Lalo parang yung mga nag-fishing nagko-comment. lang. Yes. May problema ka ba? Parang gusto lang nilang sumausaw or something. Mhm. Iba naman kasi, yun yung pwede mo sabihin, pag may tumawag na gano'n, talagang kaibigan mo, ang dating nun, concern. Ako, Pero very yung iba na seldom. hindi naman talaga kaibigan mo, na bigla na lang susulpot, or kahit kaibigan mo na hindi mo naman talaga close, at nagtanong sa yun ng gano'n, wag mo nang ibahagi. Kasi especially siyempre, kung wala kayong history na nag-share talaga kayo ng gusto lang nung problem. talaga mag-fish ng mga problema, kung ano man ang pinagdadaanan mo, and then baka i-chika sa iba. Oo. Pero kung may pangako nga na, tara, mag-shopping tayo, go! Talaga yung gano'n. Oo. Kanina sabi mo hindi. Ganon. May Kain pera tayo, ka go. kanina. Hindi hindi naman sabihin niyang gano'n eh. Gusto ba ng pera? Hindi. Ano? Siyempre, dadaanin ka muna sa shopping, tapos pakainin, tapos doon mo na talaga sabihin, oo. Ayun. Okay, next. Ito naman yung Paolo nagtago sa video. Ibang Kim Pao fans na irita. Irritating ba yung ginawa ni Paolo nun for you nung nakita mo yung video na yun? Yung totoo. Hindi. Okay. Bakit naman ako may irita? Siyempre, as a fan, halimbawa, kung fan ka, yung parang, ano ba, ba't kailangan mo itago yung face mo, yung gano'n. Kayo naman, lahat naman binibigyan nyo lahat naman binibigyan nyo ng kahulugan katulad niyan. Merong nag-message sa akin, Okay. bakit daw itong si ganito ay, alam mo yung parang patuloy na, parang palaging merong grievance kay Paolo, gano'n, pati yung mudra. Sabi ko, wag nyo nang intindihin yun dahil hindi lahat ng mga vlogs, totoo. Sandali, sino may tinutukoy mo? Talaga? Ang tagal na naman. Ang tagal na nga, Sobrang tagal wala na naman. nun. Ako, I want to give the benefit of the doubt doon sa ex. Kasi wala naman siya sinasabi ng kahit na ano, di ba? Tsaka wala na, parang ang tagal na. Ang tagal na nun. Diyos ko, day. Nagugulat lang ako na binubuhay ng iba. Pero ako naman yung kay Paolo, si Paolo, kasi sa video na yon, caring naman ni Kim di ba? Parang tumawa lang siya kasi nga in character daw si Paolo. Kaya lang yung instant reaction ng mga fans na sinasabi, ano ba yan? Ba't kailangan magtago ng mukha? Ba't hindi ipakita na magkasama kayo over sa breakfast? Yung mga ganyan. Gina-joke lang ni Paolo, meron siyang ganung trip. Meron siyang ganung baltik minsan. Katulad yan, di ba, kapag nagkikita nga tayo, minsan may mga punchline siya na nakakaloka, di ba? Ano punchline niya sa'yo? Parang hindi ka natulog na yun. Gano'n? Oo. Pero ang ganda-ganda mo pa rin. Hindi ako naniniwala. Alam mo ito si Don, pag sinabi ko tatawagan ko si Paolo, Si Don, kapag kasi sinasabi ko maganda, kung hindi siya pumapay, kasi gusto niya siya lang maganda. Patingin nga. Hindi nga, sinabi mo talaga ni Paolo na wala kang tulog pero maganda ka pa. Oo, ano ba? Pero wala akong narinig. Matagal na yun. Kasi hindi naman tayo magkasama palagi. Kailan kayo nagkita? Kasi sabi, para wala tayong para wala tayong ano lang sinabi niya diskusyon. Hindi ka maganda. Tapos, okay, anyway, yun nga ako kahit naman. Kung ano ang totoong sinasabi ko, pag hindi gusto ni Don, ipipilit lang yung gusto niya. Diba? Maldives. Nakatira ka pa sa Maldives? Ako dun lang sa totoo. Ako din naman sa totoo. Mukhang heartfelt at personal talaga ang mensahe ni Bella Padilla para kay Kim Chiu. Kung idadagdag pa natin sa balitang ito, pwede nating bigyang diin ang ilang aspeto na mas magbibigay ng lalim. 1. Pagpapatunay ng matagal na pagkakaibigan. Hindi lang simpleng pagkakaibigan ang meron kina Bella at Kim. May matibay na emotional support system sila para sa isa't isa, lalo na sa panahon ng matinding personal na pagsubok. 2. Pagpapakita ng tahimik na suporta. Binanggit ni Bella ang estilo nilang mga Toreans na tahimik na humaharap sa problema, pero marunong basahin ang isa't isa nang hindi kailangan ng maraming salita. 3. Pagkakaibigan na lumalampas sa karera. Mula sa Zurich noong pumanaw ang ama ni Bella, hanggang sa pagpunta niya sa Cebu para kay Kim, kitang-kita na hindi lang showbiz ang nag-uugnay sa kanila. Inspirasyon para sa fans. Ang ganitong pagpapalitan ng suporta sa gitna ng hirap at pagod ay pwedeng magsilbing inspirasyon sa mga tagahanga, lalo na sa mga nakakaranas din ng personal struggles. Ang masasabi ko sa balitang ito, ramdam na ramdam ang genuine na pagkaibigan ni Bella Padilla at Kim Chiu. Hindi ito yung tipong publicity friendship na minsan makikita sa showbiz. Ito ay uri ng samahan na subok na ng panahon at ng mga personal na pagsubok.
Makikita rin dito na si Bella ay hindi lang basta nagpapakita ng suporta sa harap ng kamera o social media, kundi talagang gumagawa ng effort na personal na puntahan si Kim para siguraduhin okay siya. Ang mensahe niya ay puno ng pagmamalasakit, respeto, at pag-intindi sa personalidad ni Kim. Lalo na't parehong sila ay may strong pero tahimik na paraan ng pagharap sa problema. Sa panahon ngayon kung saan madalas ay mabilis nawawala ang koneksyon ng tao sa isa't isa, nakakatuwang makakita ng ganitong uri ng pagkakaibigan na hindi lang nagbibigay saya, kundi nagbibigay lakas sa isa't isa. Sa madaling sabi, friendship goals ito at magandang paalala na kahit gaano tayo ka-strong, lahat tayo ay may kailangan pa rin sandalan. Pwede pang idagdag sa balitang ito ang ilang detalye para mas buo ang konteksto. Reaksyon ni Kim Chiu. Anong naging sagot o reaksyon ni Kim nang makita si Bella sa Cebu? Nagbahagi ba siya ng post o mensahe tungkol dito sa kanyang social media? Konteksto ng sitwasyon ni Kim. Maari ring ipaliwanag kung anong pinagdadaanan ni Kim sa panahong ito, lalo na kung may kaugnayan sa personal na issue o pagod sa trabaho, para mas maunawaan ng mambabasa kung bakit mahalaga ang pagpunta ni Bella. Background ng friendship. Pwedeng maglagay ng kaunting flashback kung paano nagsimula ang pagkakaibigan nila, halimbawa sa mga proyekto o bonding nila dati. Reaksyon ng fans. Isama kung paano tumugon ang supporters at netizens sa gesture ni Bella, lalo na kung nag-trending o naging usap-usapan online. Inspirational angle. Pwedeng magdagdag ng panghuling mensahe na nagpapakita na ang ganitong uri ng friendship ay magandang ehemplo ng malasakit at loyalty sa isa't isa.